What's up, Mami? And me! Samahan nyo kami ni Bella sa aming day in my life dito sa probinsya. Dumaan kami saglit kay Tita Angel bago kami pumunta sa palengke. Nakarating na nga kami sa palengke. Bayad ako ng bill namin sa tubig. Bumili rin ako ng pagkain ng mga alaga ko. Isa din kasi yon sa pinunta ko dito sa palengke. Si Bella biglang nag-crave ng milk tea. Kaya bumili muna kami. Pinaupo ko muna si Bella habang hinihintay namin yung milk tea. Ito na nga yung milk tea, hawak na ni Bella. Umalis nga kami ng bahay, hindi pa kami nagagahan. Sa mga oras na to, manananghalian na nga. Kaya sabi ko, dito na nga kami mananghalian ni Bella. Si Bella nag-order ng igado. Ako naman, dinakdakan. Dumating na yung order namin, kumain na kami ni Bella. Kain po tayo mga kamami and me. May libre po silang sabaw dito. Okay naman yung lasa ng sabaw, pang masa. Malinis din po yung amenities nila dito, kahit dito lang to sa palengke. Yun yung nagustuhan ko, kaya dito kami kumain ni Bella. Natapos na nga kami kumain ni Bella, yung milk tea niya hindi pa ubos. Nabusog na kami ni Bella, hindi na kami manananghalian. Mamayang gabi na yung kain namin ulit. Dumaan din kami sa grocery ni Bella. Naupo na nga lang siya dito dahil nakangawit nga daw siya. Bumili nga lang kami ng kaunti dito sa grocery. Pag-uwi namin, dito nga kami dumaan sa may peryahan. Bali, tapos na nga yung peryahan, mga kamami and me. Pwede na tayong pumunta dito. Kaninang nasa grocery ako, mga kamami and me, may tumawag sa akin. May parcel nga akong dumating. Kaya nagdali-dali kami ni Bella na umalis dun sa grocery. Nakapagbayad naman kami bago kami umalis. Dito rin nakapwesto yung baratelyo sa harap ng peryahan. Marami nga kayong mabibili dito, kaya ano pa hinihintay nyo? Tara na. Yayain ko na kayo para may kasama ako. Yayain nyo na rin kapitbahay nyo para may kasama kayo. Malapit na nga kami sa may gasolinahan kung saan kami magkikita ng parcel ko. Nainip nga si Bella tapos sobrang init pa ng panahon. Kaya niyaya ko muna si Bella na magbuko juice. Pampawi ng uhaw naming dalawa. Umiinom nga si Bella ng juice, naka-helmet pa. Tinanggal ko muna para makainom siya ng maayos. Sa mga oras na to, kinontak ko yung magdi-deliver. Kaso hindi nakarating yung mensahe ko. Hanggang naghintay pa kami ng kalahating oras. Sobrang nang tagal, kaya nagpasya na nga ako na umuwi na kami. Baka masira na yung manok na binili ko sa init ng panahon. Pagkadating nga namin, inayos ko na yung mga pinamili namin. Ito na nga yung mga pinagbibili namin ni Bella sa palengke. Bumili ako ng milky chocolate. Gustong matikman ni Bella. Hindi pwedeng walang Yakult sa bahay, kaya bumili din ako ng Yakult. Bumili pala ako ng okra tsaka pipino. Pagsasamahin ko sila, lalagyan ko ng tubig, ibababad ko overnight, tapos iinumin ko kinabukasan. Bumili rin ako ng itlog, hindi pwede mawala to sa almusal. Sinasalin ko sa ibang lagayan kasi yung lagayan pinahiram lang sa akin. Ibabalik ko kapag nagawi ako ulit sa palengke. Bumili rin ako ng kamatis, ang mahal. Nagpabili rin si Bella ng dragon fruit. Bihira lang po siya kumain ng dragon fruit. Kapag nauso lang. Natutuwa nga siya na kumakain ng dragon fruit kasi namumula yung labi niya. Sa wakas nakuha ko rin yung parcel. Hinatid dito sa amin pero hindi na sila pumasok. Kita na lang kami sa may kanto. O siya, hanggang dito na lang. Bye-bye!